Kamusta ka-anime? Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pinakamatalinong karakter sa mundo ng One Piece, ang genius scientist na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang mga scientific achievements at sobrang advanced na mga imbensyon. Walang iba kundi si Dr. Vegapunk. Siguraduhin panoorin ang buong video mga ka-anime dahil tatalakayin ko rin mamaya ang mga sulit na dahilan kung bakit sa tingin ko si Dr. Vegapunk ang isa sa mga susi para mapabagsak ng tuluyan ang world government at matapos ang paghahari ng mga world nobles. Pero bago tayo magsimula, konting paalala lamang, may mga mababanggit akong impormasyon sa video na ito tungkol sa kwento ng One Piece na hindi pa pinapakita sa One Piece anime sa ngayon. Kaya naman as usual, manga spoilers ahead. At syempre kung nagugustuhan mo ka-anime ang mga video sa channel na ito, please huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Sa kasalukuyan may mga hindi pa rin nakaka-realize kung gaano kahalaga ang karakter ni Dr. Vegapunk sa paparating na final saga o final war against world government. Kaya naman nagdesisyon akong gawin ang video na ito. Sa tingin nyo mga ka-anime, bakit sobrang desperado ang world government na patayin si Dr. Vegapunk to the point na pati isang membro ng Five Gorosei ay personal nang pumunta sa Egghead Island para lamang masigurado na magtatagumpay ang misyon na tapusin si Dr. Vegapunk? Well, para sa akin may tatlong rason kung bakit kahit na napakalaking kawalan kung mawawala ang pinakamatalinong tao sa mundo, desidido ang world government na patayin si Dr. Vegapunk. Ang unang rason ay dahil sa knowledge ni Dr. Vegapunk about Void Century. Sa One Piece manga chapter 1066, nalaman natin na pinag-aralan ni Dr. Vegapunk ang Void Century. Isang bagay na lubhang ipinagbabawal ng world government na gawin ng sino man. Kahit sino ka pa basta malaman ng world government na trinatry mong pag-aralan ang Void Century, siguradong gagawa sila ng paraan para patayin ka. Anyway, nalaman ni Dr. Vegapunk ang ilang bagay tungkol sa Void Century dahil 22 years ago, ilang buwan matapos ang Ohara incident, pumunta si Dr. Vegapunk sa Ohara at doon nakita niya ang mga libro na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa Void Century. Binasa ni Dr. Vegapunk ang lahat ng librong ito at minemorize niya ang lahat ng nakasulat, kaya naman ngayon lahat ng impormasyon, every single details tungkol sa Void Century na nalaman ng mga scholar ng Ohara noon ay alam na rin ni Dr. Vegapunk sa kasalukuyan. Ang pangalawang rason naman kaya gustong patayin ng world government si Dr. Vegapunk ay dahil sa knowledge ni Dr. Vegapunk about world government's darkest secrets. Since matagal ng scientist si Dr. Vegapunk ng world government at marine, hindi malabo na marami na rin siyang alam tungkol sa iba pang mga sekreto o masasamang ginawa ng world government sa nakaraan, kagaya na lamang ng pagwasak ng world government sa Lulusha Kingdom gamit ang kanyang imbensyon. Kaya naman para masiguradong hindi magagawa ni Dr. Vegapunk kahit kailan na maibahagi sa iba ang kahit na anumang bagay na alam niya tungkol sa world government, nagdesisyon ang world government na ipapatay si Dr. Vegapunk. Ang pangatlong rason naman mga ka-anime kaya gustong patayin ng world government si Dr. Vegapunk ay dahil sa Revolutionary Army. Nasabi ko ito dahil sa puntong ito ng istorya, malaki ang posibilidad na alam na rin ng world government ang relasyon ni Dr. Vegapunk at Dragon. Sa One Piece manga chapter 1066, nalaman natin na matagal nang magkaibigan si Dr. Vegapunk at ang Supreme Commander ng Revolutionary Army na si Monkey D. Dragon. 25 years ago, nung ang tawag sa Revolutionary Army ay Freedom Fighters pa, si Dr. Vegapunk ay maraming beses nang inimbitahan ni Dragon na sumanib sa kanila at tulungan siyang pabagsakin ang world government. Subalit laging tinatanggihan ni Dr. Vegapunk noon ang alok ni Dragon sa kanya, sa kadahilan ng walang pondo ang Freedom Fighters noon para suportahan ang kanyang mga gustong gawing research at experiments. At the end, mas pinili ni Dr. Vegapunk na maging scientist ng marine na direktang sumasagot sa world government dahil mayaman at maraming koneksyon ang world government, kaya nitong suportahan ang kanyang mga research at gustong gawing imbensyon. Pero dahil sa sitwasyon ni Dr. Vegapunk ngayon, malaki ang posibilidad mga ka-anime na pag magtagumpay siyang makatakas sa Egghead Island, kukontakin niya si Dragon para sumali sa Revolutionary Army. It is the most logical thing to do dahil tinutugis at gusto na siyang patayin ng world government. Kung gusto niyang may pagpatuloy ang kanyang mga research at experiment nang hindi masyadong inaalala ang kanyang kaligtasan, ang sumanib sa pinakamalaking anti-government organization ang pinakamainam na gawin. Isa pa, unlike 25 years ago kung saan laging tinatanggihan ni Vegapunk ang alok ni Dragon na sumanib sa kanya dahil walang pondo ang organisasyon ni Dragon para suportahan ang kanyang mga research at experiment, iba na ang sitwasyon ngayon. Ang Revolutionary Army ngayon na pinamumunuan ni Monkey D. Dragon ay isa ng napakalaking organisasyon na maraming koneksyon at suporta na nakukuha mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi na masyadong problema ang pera para masuportahan ang mga imbensyon na gustong gawin ni Dr. Vegapunk. Kaya naman, the best option talaga na gawin ni Dr. Vegapunk ay ang sumali sa Revolutionary Army.
Kung magiging parte ng Revolutionary Army ang isang taong kagaya ni Dr. Vegapunk, siguradong malaki ang magiging ambag niya sa mga layunin at misyon ng Revolutionary Army. Sa tulong ni Dr. Vegapunk, siguradong mas lalakas pa ang military power ng organisasyon. Pwede siyang gumawa para sa Revolutionary Army ng mga malalakas na military weapons kagaya ng Pacifista, weaponized sea beast at iba pang bagay na pwedeng makatulong sa mga misyon at layunin ng Revolutionary Army. Malay natin baka posible rin na ma-restore o magamot pa ni Dr. Vegapunk si Kuma dahil nasa kanya pa naman ang emotion memory bubble ni Kuma. Anyway, isa pa sa napaka-importanting bagay na magagawa ni Dr. Vegapunk kung parte na siya ng Revolutionary Army ay ang maibahagi sa ibang tao ang kanyang knowledge tungkol sa Void Century. Sa One Piece manga chapter 1067, nabanggit ni Dr. Vegapunk sa eksenang ito na parang may plano siyang gumawa o mag-imbento ng isang bagay na magbibigay kakayahan sa lahat ng tao sa mundo na ma-access ang lahat ng kanyang kaalaman. Possible including about Void Century at iba pang mga sekreto ng world government na alam niya. Kung mapagtatagumpay ang magawa ni Dr. Vegapunk ang imbensyong ito, it will be a game changer mga ka-anime dahil makikita na o malalaman ng lahat ng tao sa mundo ang tunay na world government at kung gaano ito kasama. Maaring mag-trigger ito ng revolusyon sa lahat ng bansang affiliated sa world government. Pag mangyari ang lahat ng ito, imagine nyo na lang mga ka-anime ang magiging epekto nito sa mundo ng One Piece. Very exciting kahit naisipin lang na this might be part of the final war, final saga na mangyayari sa hinaharap. Anyway, as of now, para naman mangyari ang lahat ng ito, dapat matagumpay munang makatakas si Dr. Vegapunk sa Egghead Island. Mabuti na lang at nandun ang Straw Hat Pirates para tulungan siyang gawin ito. Kung iisipin mga ka-anime, in a way para na rin tinutulungan ni Luffy ang kanyang ama na si Monkey D. Dragon sa misyon nito na pabagsakin ang world government dahil tinutulungan niya si Dr. Vegapunk na kaibigan ni Dragon. At si Dr. Vegapunk ay posibleng maging isa sa pinaka-importanting asset ng Revolutionary Army sa hinaharap. At dito nagtatapos ang topic natin tungkol kay Dr. Vegapunk. Sana nakatulong ang video na ito para mas makilala pa natin ang mga karakter sa One Piece. Nga pala idagdag ko na rin mga ka-anime ang ilang trivia o impormasyong ito tungkol kay Dr. Vegapunk. Si Dr. Vegapunk mga ka-anime ang nakadiskubre sa sekreto kung papaano talaga gumagana ang kapangyarihan ng Devil Fruit. Si Dr. Vegapunk rin ang nakatuklas na pwedeng gamitin ang Sea Stone upang kontrahin o pigilan ang kapangyarihan ng mga Devil Fruit user. Si Dr. Vegapunk ang nakatuklas rin kung papaano na ililipat ang kapangyarihan ng Devil Fruit sa ibang tao. At siya rin ang scientist na nakatuklas ng paraan kung papaano ilagay ang kapangyarihan ng Devil Fruit sa mga walang buhay na bagay tulad ng mga espada at barel. Si Dr. Vegapunk rin ang nakadiskubre ng paraan para makatravel ang mga barko sa Calm Belt nang hindi inaatake ng mga Sea King. At ito ay sa pamamagitan ng pag-cover sa ilalim ng barko ng mga Sea Stone. Ang mga nabanggit kong ito mga ka-anime ay ilan lamang sa mga scientific achievements ni Dr. Vegapunk. Kilala si Dr. Vegapunk bilang the greatest scientific genius the world has ever known. Taglay niya ang napakalaking kaalaman at walang kapares na pangunawa sa lahat ng larangan ng agham mula sa cell biology hanggang sa military technology. Ang kanyang scientific knowledge ay sinasabing at least 500 years advanced kumpara sa technology na meron sa kasalukuyang panahon. Nagpapatunay na si Dr. Vegapunk ang pinakamatalinong karakter sa mundo ng One Piece. Anyway, maraming salamat mga ka-anime at tumabot kayo sa puntong ito ng video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Please huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-share mo na rin ang video na ito sa kaibigan mo na fan rin ng One Piece para astig. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.